Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikala'y mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Apostol San Bartolome, isa sa mga alagad ni Jesus na sumunod hanggang kamatayan. At sa ating pakikiisa sa banal na misa, ating isama ang lahat ng ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa kalusugan at kaligtasan ng ating pamilya. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga may sakit, naway patuloy silang biyayaan ng Diyos ng kagalingan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupurikan, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, sarilang namin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Ngawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi mandarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasbing sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y makikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Anak na butihin ng Diyos Amang masingkahin, ika'y hari ng Israel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moses sa kaniyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa ngalan po ni Father Frank, yung kasama kong pari sa altar, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Happy Fiesta! Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bartolome, isa sa mga alagad ni Jesus na sumunod sa kaniya hanggang kamatayan. Sa atin pong ebanghelyo, hindi natin narinig yung pangalang Bartolome or Bartholomew sa English. Ang narinig natin ay pangalang Natanael, na ang ibig sabihin ay God has given. Kaya alam natin po na sa biblical text, kapag mayroong L, ay God. Nakadugtong ito sa Diyos. Kaya nga maganda yung mga pangalan na Michael. Di po ba? May L. Gabriel, about God. El Shaddai. God is more than enough. Bakit po hindi nabanggit ang pangalang Bartholomew sa Ebanghelyo? Dahil nung panahon nila sa kanilang kultura ng mga Hudyo, ay idinidikit sa pangalan ng anak na lalaki ang pangalan ng kanilang ama. Kaya ibig sabihin po ng Bartolome ay anak ng isang lalaking ito yung pangalan. Ibig sabihin, para bang sa atin, pag hindi natin matandaan yung pangalan ng isang taong ating hinahanap, nire-refer natin doon sa kaniyang tatay. Di po ba? Halimbawa, pumunta kayo ng isang lugar. Dito po ba nakatira kalimutan ko yung pangalan. Anak po ni Manong, yung driver. Ayun, tsaka lang nila nakikilala. Kaya nakilala natin si Bartolome sa Ebanghelyo dahil 6 na beses binanggit ang kaniyang pangalan. At sa magandang pagkakataon, nakasama siya doon sa mahahalagang lugar kung saan si Jesus ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan. Kaya po ngayong araw,
ating ipinagdiriwang ang kaniyang pagsilang sa langit dahil sa kaniyang pagsunod sa Diyos. Napakaganda na tingnan ang tagpo kung papaanong sila ay nagkita. It's a beautiful encounter. Yun bang hinanap siya ni Felipe at ibinalita sa kanya na nakita na nila ang Mesiyas. Kaya mayroong pagdududa sa part ni Natanael o Bartolome. Bakit? Kasi alam niya at siya ay marunong doon sa kasulatan na paano mangyayaring manggagaling sa Nazaret ang Mesiyas. Gayong ang sabi sa kasulatan, siya ay isisilang sa Bethlehem. Pero hindi alam ni Natanael na ang Jesus na kaniyang makikita ay tunay na isinilang sa Bethlehem. Lumaki lamang sa Nazareth o sa Nazaire na ang ibig sabihin ay branch. Ang ibig, ano ba Tagalog sa branch? Ayan, no? Kaya kung makikita natin yung encounter nila, napakagandang dinala ni Felipe si Natanael upang makilala niya at makita ang tagapagligtas. At napakagandang encounter dahil mismong si Jesus, ang poong Jesus na galing sa Nazaret, ang nagsabi na walang pandaraya sa taong ito. Kumbaga parang yung manggaling kay Jesus, yung salitang walang makikitang pandaraya. Ibig sabihin, totoo yung taong ito na ang kaniyang pananampalataya sa Diyos ay totoo. Ang kaniyang pamumuhay ay totoo. Kaya nga nang makita ni Natanael si Jesus, kaniyang sinabing, kayo po ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Isang pananampalatayang hindi maiaalis at maitatanggi na sa pagkikitang iyon ni Jesus at ni Bartolome, ipinahayag niya ang malalim niyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ano po ang ginagawa niya sa ilalim ng igos? Ito po ay simboliko. Pwedeng physical, nasa ilalim siya ng igos. Pero pwedeng simboliko, na ang ibig sabihin po ng puno ng igos ay bayan ng Israel. At ikaw ay nasa ilalim ng kaniyang bayan at muli kang pinipili upang sumunod sa akin. Kaya nga ang imbitasyon ni Philip, come and see. Sumama ka para makita mo. Upang makita natin ang Diyos, upang maunawaan natin ang Diyos at makilala ang Diyos, kailangan nating humakbang. Kailangan nating sumunod sa imbitasyon ni Felipe na halika at tingnan mo. Para pag nakita mo na at naranasan mo na ang presensya ng Diyos, tsaka mo sasabihin sa kaniyang, ikaw po ay anak ng Diyos at hari ng Israel. May pinanggagalingan. May pinanggagalingan ang iyong pananampalatayang ipinapahayag dahil nasaksihan mo
dahil sumunod ka at nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang napakagandang karanasang dapat natin gayahin sa karanasan ni Bartolome. Hindi siya nag-aksaya ng panahon, mas kinilala niya si Jesus, mas dinanas niya si Jesus ng personal at tunay. Kaya hindi siya nang hinayang ibigay ang kaniyang buhay hanggang kamatayan. Kaya po si San Bartolome ay nagmisyon sa India at sa Armenia, kung saan siya ay namatay ngayong araw. At ano ang kaniyang ikinamatay? Binalatan ng buhay dahil sa pananampalataya. Nung siya ay buhay pa, habang siya ay binabalatan at ipinapahayag ang kadakilaan ng Diyos, siya naman ay pinugutan ng ulo. Dahil sa dugo na kanilang dinilig, tayo ay tumibay at lumago. Ang pananampalatayang meron tayo ngayon ay dahil sa dugo ng mga martir na nag-alay ng buhay upang tayo naman ay magkaroon ng pagkakataong makilala at makita ang kapangyarihan ng Diyos. Ibang-iba sa panahon noon. Naghahanap ngayon ng mga bagong martir na handang balatan ng buhay at pugutin ng ulo para kay Kristo. Kaya wala tayong karapatang magreklamo sa Diyos. Kaunting hirap, bakahin natin. Konting problema, pagtagumpayan natin. Konting pagdududa, hanapan natin ang sagot. Sapagkat ang mga taong nag-alay ng buhay ay hindi nang hinayang upang tayo'y bukas na makapagdiwang ng tunay na daan sa kaligtasan. Marami po sigurong mga bagong Bartolome ngayon. Ating ipagdasal, ating tingnan ang pananampalatayang kanilang pinagbuhusan ng buhay upang ang simbahan ay maging matatag sa anumang hamon ng panahon. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala, binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ng ating mga puso. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu
lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinararating namin sa iyo mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nung sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kaniyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Inilatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang
langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Bartolome, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at gadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you, Father. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang anak ng Diyos at Hari ng Israel. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay
matindi, nahihimlay sa puso mong dalisay, hindi ka man masilayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroonang ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Apostol San Bartolome ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati